Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Christine. 24 years old lang ako nang magpakasal kami ng asawa kong si Baste. At malaki ang age gap namin. 11 years. Nung una, marami ang nagtaas ng kilay sa relasyon namin. Lagi nga akong tinatanong noon ng mga kaibigan ko kung sigurado raw ba ako. Pero ang lagi ko namang sagot, mas gusto ko yung lalaking matured at responsable. At totoo naman yun. Responsable ang asawa ko. Maalaga, mabait, lahat ng gusto at kailangan ko, binibigay niya. Maliban sa isa. Lagi akong bitin sa kama. Tuwing sinusubukan namin maging intimate, parang laging may kulang. Ramdam ko namang nag-e-effort siya. Bawat halik at yakap, ramdam ko ang pagmamahal niya. Minsan, pagkatapos naming mag-sex, bumubulong siya at nagtatanong, "Okay ka lang?" Ngumingiti lang ako sabay sagot ng, "Okay lang." Pero sa loob-loob ko, hindi. Bitin na naman ako. Madalas naiiwan akong nakatitig lang sa kisame. Gising na gising ang diwa. At parang may apoy sa loob ko na hindi tuluyang naaapula. Kaya isang gabi, naglakas loob na akong magsalita. "Love?" Mahina akong tawag. "Yes, love." Sagot niya. "Pwede ba kitang tanungin ng seryoso?" Sabi ko. Umangat siya at sumandal sa headboard. "Bakit? May problema ba?" Huminga ako ng malalim, kabado at nanginginig ang kamay. "Ano kasi love, sa tingin mo ba satisfied ako?" Napakunot ang noo niya. Oo. Bakit? Hindi ba?" Hindi muna ako kumibo. Ayokong masaktan siya. Ayokong maramdaman niyang kulang siya bilang lalaki. "Ano kasi, love, ang totoo, minsan bitin ako." Maingat kong sabi. "Hindi dahil wala kang effort. Alam ko naman na nagtatry ka. Pero minsan kasi love, kulang pa rin eh." Kitang-kita ko ang magkahalong gulat at hiya sa mukha niya. "Kulang?" Mahinang tanong niya. "May mali ba sa ginagawa ko, love?" "Wala." Agad namang sagot ko. "Siguro kailangan lang natin ng mas open na usapan. Sasabihin ko sa'yo kung ano yung gusto ko. Sasabihin mo rin naman sa'kin kung ano yung gusto mo." Mahinahong paliwanag ko. Napayuko siya. Dahil ba sa edad ko? Napakagat ako sa labi. Ayokong dun mapunta ang usapan. Pero alam kong nasa isip na niya yun. "Hindi ko alam, love. Baka factor din. Pero pwede naman nating ayusin." Sagot ko. Tumahimik siya sandali bago hinawakan ng kamay ko. "Salamat sa pagiging honest, love." Sabi niya. "Pangako, mag-e-effort ako. Gagalingan ko na ang performance ko sa susunod. Papaligayahin kita." Nakangiti niyang sagot. "I love you, love. Thank you dahil hindi ka nagalit." Malambing na sabi ko.
Mahal din kita, love. At gusto kong maging masaya tayo pareho. Hindi lang sa labas, pati sa kama. Sagot niya. Niyakap niya ako at saka nagbiro. Turuan mo nga ako, love. Sa anong posisyon ka ba nasasarapan? Natawa ako. Hindi lang kita tuturuan, mag-i-explore pa tayo together. Pabiro kong sagot. Nang gabing yun, nagsimula na kaming mag-usap tungkol sa mga gusto namin. Tinanong niya ako tungkol sa pacing at posisyon na gusto ko, sa foreplay, sa mga bagay na dati nahihiya akong banggitin. Ngayon, kapag nagiging intimate kami, may mga pagkakataon pa rin na bitin, pero hindi na ako tahimik. Sinasabi ko na agad sa kanya at inaayos namin. Ganon din siya. Sinasabi niya sa akin kapag may gusto siyang gawin at subukan. Natutunan ko na ang intimacy pala hindi lang nasusukat sa performance, kundi sa kakayahang magsabi ng totoo kahit nakakailang. Mahal ko ang asawa ko, at kung may kulang man siya, mas pipiliin kong ayusin namin yun ng magkasama. Kaysa maghanap ako ng ibang pupuno sa pagkukulang niya.